Ito yung naging statement mga kababayan ni Mayor Joy Belmonte sa kabastusan ni Suntay. Ito yung naging statement ni Congressman Suntay. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko. Yun ang dinajustify pa mga kababayan ni Suntay. Kaya sabi mga kababayan ni Representative Gerbil Luistro, yung chairman ng panel, with 13 votes in the affirmative, kasi may nagmosyon, puro masasamang ugali, puro baluktot ang pag-iisip, dinidepend nila yung mali. Sa kanila mga kababayan, ang mali ay tama, tulad nito. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung naging statement mga kababayan ni Mayor Joy Belmonte sa kabastusan ni Suntay. Ito yung naging statement ni Congressman Suntay ng Quezon City sa kanyang pag-defend mga kababayan sa impeachment case laban kay Sara Duterte na hindi ikinatuwa ng kanyang mga kasama sa Kongreso. Sabi kasi ni Suntay, para i-defend yung ni-replay na video ni Sara, imagining President Bongbong Marcos, yung kwento doon sa sabi niya, nag-attend sila ng isang graduation ceremony ng TMA. Ang tawag niya doon sa graduate po, bata. Yun lagi nating dinidiscuss mga kababayan. Kala ko, graduation ng batang paslit. Yung ini-imagine niya, kasi hiningi daw ng bata, PMA year pala graduate. Graduation ceremony ng PMA. Magkasama silang na-invite ng ating Pangulo. Hinihingi daw ng graduate na sabi niya bata. Yung relo ng ating Pangulo. Tapos yung ating Pangulo, siguro may sentimental value, baka regalo yon ng kanyang First Lady. Hindi pumayag yung ating Pangulo. Galit si Sara, ini-imagine na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. So naging parte siya, mga kababayan, ng discussion sa impeachment trial ni Sara, determining the substance, sufficiency in substance. Dito nagsimula yung kwento ng pambabastos mga kababayan ni Suntay just to defend Sara Duterte na pinupunto niya mga kababayan. Wala man yan yung problema sa imagination. Kasi nag-imagine din. Ini-imagine daw niya si Ann Curtis. Ito yung quote sa kanyang sinabi, nakita ko si Ann Curtis niya. Ang gandang-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga at na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko. Yun ang kanyang pamamaraan, mga kababayan, para i-defend si Sara sa kanyang pag-imagine na tanggalan ng ulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di naman daw siguro mga kababayan pwede siyang kasuhan ng kanyang ma-imagine at nag-init pa yung kanyang pakiramdam. Ma-imagine niya si Ann Curtis, di ba napakabastos? So ano pa man yung aasahan natin, talagang mana-mana mga kababayan. Like leaders, like followers. Sabi dito sa balita, hindi ikinatuwa ng ilang kongresista ang pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ni Ann Curtis sa deliberasyon ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-2 tinanggal ng committee ang pahayag ni Suntay sa opisyal na record ng naturang deliberasyon. Agad mga kababayan na nag-react yung mga babaeng kongresista. Kasi totoo naman na napakabastos. Sasabihin mo yun in public. Nag-iinit yung pakiramdam mo. Pag nakita mo si Ann Curtis, malinaw di ba na pambabastos mga kababayan. Manang-mana kay Digo, yung pagkikipaghalikan, proud na proud siya, nakapublish, lips to lips, kasi daw supporter niya, pinalalabas niya mga kababayan, walang mali siyang pakikipag lips to lips niya in public.
Di ba? Minormalize ang kababuyan mga kababayan nitong mga Duterte. And this time, ito yung tinitingala ng kanyang mga leaders din, ng kanyang mga defenders. Pati mga ordinaryong DDS, kinatutuwa ang kabastusan. Kaya sabi po ni Representative Zamora, I would like to have those statements anya stricken from the record. Sagot ni Suntay mga kababayan, there's nothing sexual anya doon sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. There's nothing wrong. Ganon katindi ang utak nitong bastos na to mga kababayan. Sinabi mo nga na nang makita mo si Ann Curtis, na-imagine mo pagkatapos, nag-init yung katawan mo. So ano pa yun? Ano yon kung hindi sexual? Di ba? Malinaw na panluloko nitong congressman ng Quezon City na napakabastos. Ini-imagine mo yung itsura ni Ann Curtis na alam mo naman, sexy star siya. Pagkatapos, na-feel mo sa katawan mo, nag-iinit ka. Di ba ang ibig sabihin nun, malinaw na pinagnanasaan mo siya, lasting upon a person. Sinong niloloko mo, Congressman Suntay? Para hindi maintindihan na sexual ang minimin po ninyo. Pambabastos. Tinaon pa mga kababayan sa Women's Month ngayon. Ganon katindi ang utak ng mga supporters po ni Sara, ni Digong. Di ba po mga kababayan? Remember si Sara 2 weeks ago? Yung Valentine's Day, proud na proud siya. Believe na believe daw siya mga kababayan sa kanyang tatay Digong. Kasi kahit nakakulong na, pinagkakaguluhan, nag-aaway daw yung mga girlfriends, yung mga kirida ni Digong. Proud na proud pa si Sara. So ganyan kabagsak ang kanilang immoralidad mga kababayan. Ganon kababa. So yun ang itinuturo natin sa ating mga kabataan. Iyon ang titingalain ng ating mga kabataan sa ating mga leaders. Tapos ang tawag sa inyo, honorable. Di ba? Dapat nga dito kay Suntay, pailan ng kaso sa Ethics Committee. Isuspende sa kanyang kabastusan mga kababayan. Di ba po? Tapos ang tawag sa kanya, honorable congressman. Anong ka-honor-honor mga kababayan sa lumalabas sa kanyang bibig na kabastusan? Dina-justify pa mga kababayan ni Suntay. Kaya sabi mga kababayan ni Representative Gervil Luistro, yung chairman ng panel, with 13 votes in the affirmative, kasi may nagmosyon na tanggalin yung kanyang mga sinabing kabastusan sa records ng Congress. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 2 abstentions, the chair orders that the earlier manifestation of Honorable Suntay be stricken out from the record. It is just the start of the Women's Month, and I don't think we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Things like this do not empower women. Sagot ng bastos na si Suntay, mga kababayan. Which was offensive? The word desire or the word imagination? We cannot censure anything which is not illegal or immoral. So ito mga kababayan ang sinasabi natin na fulfillment ng prophecy in these last days ng paningin ng tao sa mali, tama na. Di ba? Lagi nating sinasabi, gano'n na kabulok ang mga taong ito sa kanilang pag-iisip. Kaya tama itong naging statement na pinalabas ng city government ng mayor ng Quezon City mga kababayan. So sabi dito sa report ng mainstream media, truly disappointing to witness Quezon City Mayor Joy Belmonte issued a statement condemning the inappropriate remarks made by Quezon City 4th District Representative Bong Suntay during the House Committee on Justice deliberation on the impeachment of Vice President Sara Duterte. So sabi dito sa kanyang statement na pinalabas kahapon, I urge Congressman Bong Suntay to apologize for the inappropriate remarks that he made at a recent House Committee hearing. His word directly contradict the spirit of empowerment that we have worked hard to build here in Quezon City.
Over the years, we have embraced the difficult work of establishing protections for women. Sinira at yun, mga kababayan, sa isang iglap sa kanyang kabastusan, statement pa sa loob ng Congress. Di ba? Constantly striving to honor the rights by creating safe spaces and opportunities for them. In this context, it is truly disappointing to witness Congressman Sontay's casual display of objectification on Women's Month, no less. But what makes these incidents especially troubling is the fact that as a former member of our city council, he was part of the body that passed our Gender and Development Code. Biglang nakaligtaan yun. Parte pala siya, mga kababayan, noon sa council. Moreover, he was the majority floor leader of the city council when we passed the Bawal Bastos Ordinance. Pagkatapos, siya pala ay isa ding bastos. Di ba? Bawal Bastos Ordinance, which declares that lewd, malicious, and demeaning remarks and acts have no place in public life. Quezon City instituted this policy in 2016 ahead of the National Safe Spaces Act. Our policies are a declaration of our city's values, of what we stand for, and what we refuse to tolerate. We expect our elected officials to be the first to lead by them. Thus, it is clear to me we must not hesitate to push back against any act that undermines the dignity of our women. We must continue to stand for their safety, dignity, and equality, without exception and without compromise. We call on Congressman Sontay to take full responsibility for his remarks, issue a proper apology, and conduct himself with the dignity that his office and our city demand. Our people deserve no less. Magpasa kayo dyan sa o sa City Council pag hindi nag-apology, hindi naglabas ng public apology itong si Sontay, i-declare na ninyong persona non grata. Di ba? Sa Quezon City, representative siya pero persona non grata siya. Ganon ang gawin po ninyo. So makikita natin dito, mga kababayan, kung talagang tama si Attorney Joel Butuyan nang magsalita siya doon sa ICC na dahil sa mga Duterte, mga kababayan, dumami yung mga mini Dutertes sa buong Pilipinas. Na yung mali naging tama, kaya niya we pray na si Digong mapanagot sa kanyang mga ginawa. Matindi po ang virus na tumama sa buong bansa. Dumami yung bastos. Nakita ninyo ang mga followers niya. Puro bastos, puro masasamang ugali, puro baluktot ang pag-iisip. Dinidepend nila yung mali. Sa kanila, mga kababayan, ang mali ay tama. Tulad nito. Walang walang immoral, walang mali sa kanyang statement, sabi po ni Congressman Sontay. Pag hindi po nag-apology, palitan natin yung tawag kay Sontay. Tawagin natin siyang Congressman Bong Sungay, di ba? Congressman Bong Sungay, kasi yung kanyang pag-ugali, ugaling may sungay, ugaling demonyo, mga kababayan, di ba? Kaya sabi dito ng mga nag-react, sabi ni Leo Galvez, file a case in Ethics Committee, Mayor Belmonte. Sa Ethics Committee dyan sa Quezon City, pwede. Sa Congress, ganun din. Declare ninyong persona non grata dyan sa Quezon City. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.